Maalam na pagbati Pilipinas, Justice for RJ Ledesma. Ito ang sigaw ng media and cultural groups matapos paslangin ang community journalist ni si RJ Ledesma sa isang military operation sa Negros Occidental. Taliwas sa alegasyon ng AFP na miyembro siya ng NPA, ginit nilang matagal ng journalist si Ledesma. Mula sa Negros Occidental, panoorin ang aming report. Si RJ ay isang journalist na kumukover sa HRAN at saka sa mga FFM namin, yung mga environmental degradation. And at the same time, RJ is a very good friend, a civilian, a poet, a writer, and at the same time, a joker also. So, isa siyang matalinong bata at mabait. Ganito inalala ng mga katabaho, kaibigan at kaanak si RJ Nicole Ledesma. Writer at editor ng Paghimutad, isang alternative media outfit dito sa Negros Island at regional coordinator ng Altermedia sa isla. Isa si RJ sa 19 na pinaslang sa Toboso, Negros Occidental noong Abril 19. Pinapalabas ng Armed Forces of the Philippines na nagkaroon umano ng encounter sa pagitan nila at ng New People's Army. Pero ayon sa mga residente, sa ibang lugar nangyari ang enkwentro. Pinatay umano ng mga sundalo ang mga sibilyan bilang bahagi ng military operation nito sa mga katabing komunidad. Isa na rito si RJ. Nasa Toboso ang community journalist para imbestigahan ang epekto at posibleng human rights violation sa Northern Negros, kaugnay ng posibleng expansion ng solar farms at iba pang energy projects. Ayon sa Human Rights Advocates Negros o HRAN, habang may military operations, nasa ibang sityo sila RJ kung saan may ginagawang aktibidad kasama ng mga magsasaka sa lugar. Kinundena ng grupo ang AFP sa hindi nito pagsunod sa international humanitarian law, lalo na sa mga kagaya ni RJ na civilian at non-combatant. Ito po yung aming kinakabahala na itong 19 ay parang na-normalize na. And at the same time, wala pa talagang nananagot sa maraming patayan dito na nangyari sa Negros. Wala nga tayong nakitang nakulong o yung accountability ng mga perpetrators na nakita rin natin. Hanggang ngayon, ilang taon na yung lumipas, sa Sagay 9 na mga farmers. Mga farmers yon. At the same time, should be a statistic of numbers, but addressing also the root cause. What is Negros? Ano ba yung dito sa Negros? Kung saan yung mga kapatid natin na mayroong advokasya para sa kapayapaan at development sa community at na-explain ang kanilang karapatan para sa lupa, sa trabaho, benepisyo at pagkakapantay-pantay. Hindi po terorista yun. Gawain natin yung bilang isang Pilipino at bilang isang Kristiyano. At maraming mga journalist na rin yung pinatatahimik. Kabilang sa mga ulat ni RJ ang tinatayong palm oil plantation sa Candoni, Negros Occidental. Nilahad niya rito ang sitwasyon ng mga magsasaka at katutubong pinapalayas para sa proyekto. Nanguna din siyang mag-report sa kalagayan ng mga sakada sa Cadiz City na posibleng mawalan ng lupang tinataniman dahil sa isang government road project. Sinubaybayan din ni RJ ang sitwasyon ng mga mangingisda sa Bacolod na apektado ng reklamasyon. Nagsimulang maging journalist si RJ noong nasa kolehiyo siya. Isa siya sa mga naging editor-in-chief ng The Spectrum, ang official student publication ng University of St. Lasal. Si RJ ay dati ring chairperson ng League of Filipino Students Bacolod at 7th nominee ng Kabataan Party List noong 2022 elections. Naging aktibo si RJ sa mga kampanyang masa sa syudad ng Bacolod at buong rehiyon ng Negros. Bukod sa pagiging journalist at human rights defender, isa ring manunulat si RJ. Itinayo niya ang Spitz Zines noong 2017, naging fellow for poetry sa Silliman University National Writers Workshop at sa 9th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Kinundena ng iba't ibang grupo ang pagpatay kay RJ. Ayon sa media groups, ang pagkamatay ni RJ sa isang operasyong militar ay nagpapakita ng mga panganib na kinakaharap ng journalists at human rights defenders sa kanilang gawain. Nanawagan ng human rights group ng independent investigation sa nangyaring pagpaslang at sa paggigipit ng mga residente sa lugar. In killing RJ will not stop, pero siya po yung maging inspirasyon ng totoong journalism. Siya po yung taong magkakaroon
ng tapang at panindigan kung paano natin binabalita yung kalagayan ng isang komunidad sa tunay na buhay at eksperyensya nila. Para sa Alter Media, lubos na nangungulila hindi lang ang kanyang mga kakilala, kundi ang komunidad na pinagsilbihan niya hanggang sa kanyang huling hininga. Ito si Julian Hodilia, kasama ang buong Alter Media Network, nagpupugay.